Hi guys! Welcome back sa Freelance Buddy channel. Today, pag-uusapan natin ang 7 pros and cons ng freelancing dito sa Philippines. So before tayo mag-start, ako nga pala si Luis. More than 7 years na ako sa freelancing, almost 8 na early next year. Ang specialty ko ay sa Amazon account management at saka advertising. So please make sure to like, comment, subscribe to support my channel. Marami akong videos na talagang makakatulong sa'yo to start your freelancing journey. At kung nag-start ka na, pwede natin i-level. So hopefully pagising nyo or may idle time kayo, manood kayo ng videos ko. Sobrang dami nyong matututunan. Let's start sa number 1. Less stress. Less stress sa commute, less stress sa financial, less stress sa workplace, at saka sa work itself. Start natin sa commute. Alam naman natin dito sa Philippines na ang hirap mag-commute, nakaka-stress. Pag-start pa lang ng araw mo, possible ka ng marami ka ng stressor. Yun, yung biyahe, yung init, yung maraming babangga sa'yo, yun. Then less stress din sa financial. Pero depende rin 'to sa tao ha, kasi for example, di mo na kailangan mag-lunch. Less temptation kasi possible na let's say yung workplace mo is nasa IT park, eh, pupunta ka ng Starbucks, magmi-milk tea ka, tas sa lunch mo, less financial stress. Let's say yung mga kasama mo is kumain ng social, eh, baka ma-pressure kang kumain din ng social, eh, nagtitipid ka. So yun. Then sa actual, sa workplace kasi 'pag sa freelancing kasi is 'di ba yung communication is email, chat. Eh, 'pag for example yung boss mo is parang nagalit sa'yo or may katrabaho kang na bad trip sa'yo, ita-type nila. Tapos mas may time kasi silang mag-chill na parang, "Ay, parang pangit naman pagkasabi nito." So, yun pati kahit boss mo or kahit ikaw din for example na bad trip ka, mas makokontrol mo yung sarili mo if nasa bahay ka lang, yung nasa chat lang, mas nako-compose mo yung sarili mo. Hindi katulad nung nasa office ka parang face to face talaga kayo ng yun ang katrabaho mo, nagka-bad vibes kayo, so yun. Tapos sa actual work mismo is let's say for example may task kang hindi maintindihan or parang may problema ka sa work. Tapos kung nasa bahay ka lang marami kang ways na parang mag-research, mag-YouTube ka or baka gusto mo lang muna lip para ma-refresh yung brain mo. 'Pag sa work is parang mas mahirap 'di ba? Let's say yung floor niyo is yung work area niyo sobrang daming tao or baka gusto mong mag-YouTube ta's hindi ka makapag-YouTube kasi bawal yung YouTube 'di ba? Depende sa workplace baka bawal yung mag-YouTube, bawal mag-social media or ano. So yun, less stress. So number 2 is more time. More time sa sarili mo, more time sa like personal interest mo. Gusto mo bang mag-gym, gusto mo maglaba, gusto mo magluto, gusto mo dami mong oras be. So, kasi sa freelancing 'pag tapos ka na 'di ba? Hindi tulad sa like office work na kailangan talaga na tapusin mo yung 8 hours na shift mo. So, kung ikaw ay efficient ka na tao, marami kang oras. Marami ka talagang oras. Let's say gusto mong magluto, 'di ba minsan yung pagluluto is time consuming talaga, yung pag-prepare, bumili ng bumili ng ingredients, yung pagluto, yung paglinis. So, time consuming siya 'di ba? Tapos baka gusto mo, if hobby mo magluto mahihirapan ka if meron kang like full-time job 'di ba? Pero if freelance ka, yun may oras kang magluto. Kasi walang walang tas kung gusto mo namang mag-gym, balik-alindog talaga yung gusto mo, is may oras kang mag-gym. Puwede ka ngang mag-work while naka-standing desk, naka-walking pad, meron kang option na gano'n if work from home ka. So, number 3 is yung cost of living benefits. So, ikaw is puwede kang mag-move sa cheaper area. Yun. So let's say Manila ka, baka gusto mong mag-try ng province life para mas cheaper. Yun, puwede option yun. Then sa for example, depende sa depende sa approach mo sa business mo, puwede kang piliin mo yung 8% tax. So hindi ako to financial nasa sa'yo na yun. So yun yung cost of living benefits. Kasi makokontrol mo talaga saan ka titira, mas makokontrol mo yung kain mo. For example, kasi nasa bahay ka lang 'di ba? Depende na yun sa'yo, makokontrol mo talaga yung meals mo, yung lunch mo, yung dinner mo. Kasi let's say nasa work ka, may office work ka, tapos pagkatapos ng, work niyo gagala kayo, eh, meron ka ng naka-prepare na extra ulam or extra rice sa bahay niyo. So yun, sa cost of living benefits talaga. So number 4 is
faster career growth. So work from home, work sa mga startups. So startup culture, sobrang uso sa like sa San Francisco, sa Western world. So yun, kung mag-work ka dito like sa mga startup, ang bilis ng growth ng career mo kasi marami kang hat na kasi marami kang possible na marami kang work na i-ha-hand. Di katulad lang let's say like sa corporate na parang meron ka lang talagang isang role, isang task. Dito maraming possible like for example kung assistant ka nga, virtual assistant is parang ang daming pinapagawa sa'yo na minsan out of scope na, 'di ba? So related din dito sa faster career growth is yung more opportunities. Number 5 is more opportunities to explore many types of careers. So let's say meron kang triny na career kasi may nakita ka sa TikTok, baka nakita mo videos ko, gusto mo maging Amazon VA. Tapos di mo pala siya bet. So mas madali kang maka-transition. So mas madali kang makapag-explore, let's say Amazon VA ka, pero on the side nagte-training ka para maging, I don't know, editor, maging social media something. So mas marami kang opportunities to explore many types of careers. So, hindi ka magiging stuck. Let's say, gusto mo mag-quit pero parang 3 months ka pa lang, 6 months ka pa lang, then hindi mo gustong masira yung record mo, di ba? So, yun. Then, number 6, ito ay higher earning potential. Yun nga related sa mga sinabi ko. Let's say, madali kang matapos sa work. So, may time ka pang mag-extra projects. Kasi yun. Then, depende rin sa strategy mo, like sa rates mo, sa fixed rates mo, retainer fees mo, maraming ways para mas mag-earn ka. Maraming din dito like may commission. Then dollars kasi to, 'di ba? Meron din yung kung tataas yung dollar is parang nagka-raise ka na din. Let's say meron kang full-time tas meron kang mga side gigs. So mas meron ka talagang ways to earn more money. Then last is yun, yung location independent. Related pa rin sa mga previous na sinabi ko is gusto mo mag-Siargao, gusto mong magbora, or gusto mong mag-work sa Baguio for let's say 1 month, pwede mong gawin yun. Pwede kang mag-explore. For example, gusto mo, let's say kung sa Manila ka, tapos gusto mo talagang i-try yung province life, pwede mo i-try. Or vice versa, gusto from province ka, then gusto mo talagang mag-try ng city life, pwede mo yung i-try. Then baka mas bet mo kasi kasi pwede mong i-try, for example, stuck ka na sa Manila or stuck ka na sa work somewhere. So yun, location independent. And pwede ka rin, yun, kahit saan, basta may laptop, internet, pwede kang mag-work. Tapos baka gusto mong mag-stay, let's say, somewhere sa Europe or ano ba yan, tapos maging digital nomad. Like yung mga digital nomads sa Spain, pwede mong i-try. So, na tayo sa cons, marami din siyang cons. So, yun, number 1 is isolation. So, parang ikaw lang mag-isa sa bahay. So, yun, isolation, ikaw lang mag-isa. Wala kang kachika, wala kang ka-lunch buddy, tas wala kang kachismisan after work. So, kung major, parang, depende sa tao, major con to. Yun, wala kang kasama sa lunch, wala kang kachismisan. Tas baka gusto mong gumala-gala after work is wala kang masama kasi ikaw lang mag-isa, 'di ba? Tas meron din yung tinatawag na freelancing depression. So according sa stats is 64% of freelancers regularly feel lonely, tas 59% suffer from work-related anxiety. Then 56% of freelancers experience this. So yun, merong survey na 64% ng freelancers ay regularly nafe-feel yung loneliness. Tas maraming 59% meron ding anxiety. So yun, isa to sa mga major cons sa freelancing. Depende sa tao. So next is yung time zone challenges. Mga katrabaho mo nasa US, UK, 'di ba? Maraming company na flexible, na wala silang pakialam basta matapos mo lang yung work mo. Pero marami din nagre-require pa rin ng shift. Kasi let's say yung work mo is customer support sa isang US company, or for example, customer support ka ng Airbnb. So, kailangan daytime. Pag check-in nung guest is dapat nandun ka, 'di ba? Hindi
example, nag-check-in yung guest 2 PM, eh, 2 AM yan sa atin, 'di ba, kung nasa US. Need mong awake ka nun. So, meron yung time zone challenges. Tapos, let's say, magulang ka na, tapos meron kang anak mag-school ng maaga, tapos meron kang mga shift na ganito. Isa 'tong major con dito sa atin sa Philippines kasi sa time zone challenges. The number 3 is yung health challenges sa time zone, nadi-disrupt yung circadian rhythm mo, nadi-disrupt yung hormones mo. Di ako expert, basa ko lang somewhere. So, nakakaapekto siya sa health mo. Then, for example, paiba-iba yung shift mo, hindi high quality yung sleep mo. Then, for example, baka late din yung shift mo, tapos gusto mo talagang matulog ng maaga, tapos yung nakaupo ka lang all day. So yun, major health concern siya. Yung steps mo ay nasa like less than 1,000 per day. Tapos yung mata mo, isa rin yun. Yung mata ko actually guys, nagpa-LASIK na ako dahil sa lumabo na talaga yung mata ko. Dahil sa kaka-computer like all day, nagse-cellphone pa, kaka-cellphone mo yan. So yun, maraming possible na health challenges kung freelancing ka. Then number 5 is yun yung, 'di ba, more ways to earn. Pero since freelancers pa rin tayo, wala tayong kasiguraduhan. Let's say yung startup na pinagtatrabahuan mo is bigla na lang wala ng funding. So, mawawalay ka na, wala ka ng income or baka I don't know. Kasi for example, kung ang trabaho mo is parang assistant ka lang ng taong may side hustle, then baka wala na rin siyang pera or baka hindi na niya bet yung side hustle, bigla ka na lang mabilisan kasi meron nga iba gino-ghost lang bigla. So, dito kasi sa freelancing mabilisan, wala yung 30 days notice, wala yung mga severance. Kung wala na, bigla ka na email or i-chat na wala ka ng work. Mabilisan lang, masya-shock ka na lang. Tapos parang okey ba kayo, yun. Then next is walang benefits. Puwede naman na tayo mismo yung, mag-asikaso ng mga benefits natin. Pero like dito sa freelancing is wala ka talagang benefits. For example, meron kang bagong work, wala, ikaw yung mag-aasikaso, which is puwede naman na ikaw talaga mag-asikaso. Pero isa na din 'tong major con, wala tayong SSS, PhilHealth, mga HMO, isa rin sa importante, wala tayong health insurance. Related sa previous sinabi ko na walang benefits is need mo ng maging independent at need ng self-discipline kasi yun, marami kang asikasuhin by yourself. Ikaw yung magre-register ng business mo, ikaw kukuha ng health insurance, ikaw magbabayad mismo ng mga SSS, PhilHealth, and depende sa tao usually na-o-overwhelm kasi sila. So yun, need ng self-discipline. Tas ikaw din na tao, let's say, so dito din self-discipline kasi nga 'di ba ikaw lahat sa like sa accounting mo, sa marketing. Let's say may 3 kang clients na marami kang ija-juggle na task, marami kang ija-juggle na kailangan ng self-discipline talaga para mabigay mo yung best mo sa client mo, sa business ng client mo. Tapos then let's say like freelancer ka, minsan din kasi tinatamad talaga tayo lalo na 'pag nasa bahay lang. Need talaga ng self-discipline para mabigay talaga natin yung best natin sa company. So last is yung dependent sa technology. Eh, marami ng, work ngayon na dependent talaga sa technology. Pero for example, dito sa freelancing is walang kuryente, walang internet, wala tayong work. Tapos let's say yung trabahuhan mo is parang like software, ta's 'pag may nangyari sa kanila, wala, eh. Ta's meron nga din if na-remember niyo yung parang solar something ta's wala na daw internet. So, ano nang mangyayari sa mga freelancers? So, yun. Tapos what if masiraan ka ng laptop, mga gano'n, ta's mahal pa naman. So, yun, super dependent tayo sa technology. Ta's isa rin na issue dito sa atin sa Philippines is maraming brownout. Dito sa atin, 'di ba, like lalo na sa province is sobrang or gano'n. Yun, super dependent natin sa technology. Guys, hopefully nakatulong 'tong video na 'to, nabigyan kayo ng ideas sa freelancing journey niyo. Kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng content, please don't forget to comment and subscribe, and see you sa next video ko. Bye! Thank you!